artista noong dekada 70 hanggang dekada 80 na si Azenith Briones nawawala. Sa linggong ito, nagsalita ang isa sa mga kasabayan niya sa showbiz na si Isabel Rivas. Nasaan na nga ba si Azenith Briones? Taong 2011, ipinalabas ang pelikula tungkol sa 4 na kandidata ng isang beauty pageant na nawala at napadpad sa isang isla matapos maaksidente ang sinasakyan nilang yate. Walang tubig, walang pagkain, walang signal. Sumayaw na lang tayo. Ito ang Temptation Island. Remake ito ng classic camp film noong dekada 80 na may pareho ring titulo. Ang role na ginampanan ni Marian Rivera, una munang binigyang buhay ng dating aktres, modelo at beauty queen na si Azenith Briones. Mabuhay lang ako pagkatapos ito! Papatayin kita! Pero makalipas ang mahigit 4 na dekada, hindi lang sa pelikula, tila may naglahong parang bula. Walang tubig. Walang pagkain. Di magsaya na lang tayo. Ang isa kasi sa mga bumida sa original na Temptation Island, Actually, I didn't want to make this public. na si Azenith Briones, napaulat na mahigit 2 linggo nang nawawala. Ang isang tao na hindi mo mahanap, hindi mo matawagan, hindi mo alam kung nasan, para sa akin, missing yon. Wala pang Azenith Briones na nawalabas hanggang ngayon. Pero totoo nga bang nawawala si Azenith Briones? Nanginig na yung buong system ko, yung buong kaluluwa ko dahil, what? Sabi ko, sila ang nagpakuha sa kanya? I knew there was something fishy going on. Pero hindi ko akalain na ganito kalansa ang maririnig ko. Ayon sa isa sa mga kaibigan ni Azenith, ang kapwa niya aktres na si Isabel Rivas, magkikita dapat silang magkakaibigan tanghali nitong November 18. Punta siya ng Davao mga 2 weeks ago. Sabi niya, pero pagbalik ko, magkita-kita tayo. Pero sa araw ng nakatakda nilang lunch date, Nasaan ka? Nagtataka kami dahil hindi na siya sumasagot ng anything. Cellphone, messenger, Viber, wala na. Sabi ko, parang may mali. Kasi sabi ko, hindi ganyan si Azenith. Hindi siya ang tipo na hindi sisipot. hanggang sa chinek nila ang Facebook page nito. Tinanggal na nila yung yung Facebook niya eh. Kaya pati yung mga conversations namin, wala na eh. I'm sure, ang makakagawa lang yan is people who are holding her cellphone. Worried na kami. Unang nakilala bilang modelo si Azenith Briones. Naging second runner-up sa Mutya ng Pilipinas 1975. Alam mo na ang beauty contest ngayon, pare-pareho mga racket. Parang ambisyosa na talaga ako. Yung maliit pa talagang gusto ko, ay nako, I'll be known someday. Gusto kong maging sikat, gusto kong makilala ako. Ganun ang feeling ko nung maliit pa ako. Dahil sa angkin niyang ganda at karisma, siya'y nag-artista. Ako naman si Azenith. Well, I'm sure we get along fine. Tulad ng kasabihan, birds of the same feather flock together. Marshall, alam ko may binabala kang masama. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Nakatambal ang pinakamalalaking pangalan sa industriya, katulad ni na Fernando Poe Jr. o FPJ, si Lito Lapid at si dating presidente Joseph Erap Estrada. Showbiz din ang naging daan para makilala niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Isabel Rivas. 1980s, kaibigan ko na si Azenith. May ginawa kaming pelikula together. And if I'm not mistaken, parang Harabas is my name. Azenith is a very hardworking lady. Kasi nanggaling din siya sa hirap. She's a strong woman. Huwag ka nang umiyak at walang tutulong sa'yo rito. Tapangan mo na yung loob mo, yung sikmura mo at apog mo. She's kind. Pag may nangangailangan, andyan siya. Kaya mayaman, kaya mahirap, kaya malinis, kaya marumi, pati-pati tayo rito. Isa rin daw si Isabel sa mga napagkwentuhan ni Azenith ng mga suliranin nito. Bibigayan kayo ng advices, mag-iiyakan kami ng mga hinaing niya. Yan ang huwag mong iintindihin. I will take care of you. Kinalaunan, pinili ni Azenith ang pribadong buhay. Taong 1987, ikinasal siya sa negosyanteng si Eleuterio Reyes. Ang plano ko, pag mag-aasawa na ako, I have to stop
then mag-stick na ako sa family ko. Mula noon, tinutukan niya ang negosyo ng kanilang pamilya sa San Pablo City sa Laguna at ang pagpapalaki sa 4 nilang mga anak. Hanggang ang kanilang pamilya dumaan sa matinding pagsubok nung ang mister ni Azenith na si Eleuterio kasama sa mga nasawi sa shooting incident sa isang hotel sa Pasay taong 2017. Ang asawa ko, alas 12 o'clock para madaling araw nangyari. Up to now, wala silang masabi. Tapos kayo sinasabi na nasa loob, di ba sabi nila, walang casualty. Ano ngayon yan? Nagtataka ko bakit ang asawa ko ni tawag, ni wala. Tapos ngayon para kaming nanguhula. Bukod sa sinapit ng kanyang mister, may isa pa raw problemang pirming idinadaing ni Azenith kay Isabel. Parati siyang umiiyak sa akin na ano pa nangyari sa buhay ko? Ano bang nangyari sa mga anak ko? Wala nang ibang buhay si Azenith kundi ang mga anak niya. Minumura-mura siya. Itinulak siya sa wall ng isang anak niya at nahulog siya at nasaktan siya. Tinitiis niya parati. May isa rin kaming nakilalang isa pang kaibigan ni Azenith, si Paul, na kumumpirma na meron daw problema talaga si Azenith. Yung sabi niya sa akin, yung tungkol sa anak niya, nag-withdraw daw ng 4 million o 5 million. Hindi niya alam. Kinuha niya lahat ng account, transfer niya sa account niya para hindi magalaw. May papapirma ako sa iyo, Nay. Pwedeng pirma mo na ngayon yan. Mga 3 or 4 months ago, tumawag siya sa akin. Sabi niya gano'n. Pinapipirma na ako na deed of donation. Nung ayaw kong pirmahan, galit na naman sila sa akin. Sabi, ba't pipirmahan ko yan? Ba't kinukuha sa akin ng property at mga ari-arian ko? Buhay pa ako. Hindi! Sama-sama ng loob niya, mga panahon na yun. Binantaan siya. Meron na siyang threat sa life niya. Sabi, bigyan mo ako ng bodyguard. Ay ko, bakit? Mukhang may binabalak na hindi maganda sa akin yung anak ko. Hanggang hindi na nga nila makontak pa si Azenith. Yung anak, tinawagan ko. Actually, hindi niya ako sinasagot. Tinawagan ko yung mother-in-law niya. Nasaan ka? And doon ko unang nalaman, nanginig na yung buong system ko, yung buong kaluluwa ko dahil, what? Sabi ko, sila ang nagpakuha sa kanya. Ayon sa impormante ni Paul, may sinasabing kasakasama ni Azenith sa bahay nito sa Parañaque gabi ng November 10 nang may kumuhak daw sa dating aktres sa loob pa man din ng kanyang bahay sa isang subdivision. Yung isang tao ko doon, sir, may problema. Bakit? O ano nangyari? Sabi ko si Tita Azenith, dinampot. May bodyguard naman daw si Azenith pero naka-off duty nung gabing yon hanggang pinasok nga ng 4 na lalaki ang kanyang bahay at sa pilitan daw na kinuha ang aktres. Hinawakan daw sa kamay, ilabas ang bahay. Ang ikinababahala ni Paul nung ibalita raw ng kanyang informant kung sino ang kasama ng mga tumangay daw kay Azenith. Kasama yung anak, ang kinukomplain niya yung mga anak. Tapos yung dinukot siya, anak din yung kasama. Sino? Suspect. Hanggang ngayon, wala tayong ebidensya kung nasaan siya, hindi na siya saan dinada. Ano rin kaya ang pinag-ugatan ng kontrobersyang bumabalot ngayon kay Azenith Briones? Money. Walang iba. Bakit siya papipirmahin ng deed of donation? Bakit siya kukunan ng milyon-milyon? Nasaan na ang dating aktres? Para naman saktan ninyo ng ganun ang magulang ninyo. Parang napaka-unfair. No mother deserves this. Ang pagpapatuloy ng paghahanap at pagbibigay linaw sa misteryosong pagkawala ng artistang si Azenith Briones. Base po dun sa intelligence report ng NBI. Sa aming pagbabalik. Dating aktres, modelo at beauty queen na si Azenith Briones, napaulat na mahigit 2 linggo na raw nawawala. Hindi na siya sumasagot ng anything, cellphone, messenger, Viber, wala na. Ayon sa kanilang impormasyon, may 4 na kalalakihang kumuha kay Azenith sa mismong bahay nito. Hinawakan daw sa kamay, ilabas ang bahay. Kasama yung anak. Ang kinukomplain niya yung mga anak. Tapos yung dinukot siya, anak din yung kasama. Sino? Suspect. Nanginig na yung buong system ko, yung buong kaluluwa ko dahil, what? Sabi ko, sila ang nagpakuha sa kanya. Hanggang ngayon, wala tayong ebidensya kung nasaan siya, hindi na siya saan dinada. Nakausap daw ni Isabel ang mga anak ni Azenith. Nasaan ka? Binigyan ko sila ng sapat na panahon na i-undo yung kung ano man yung ginawa nila sa mother nila. Pero parating ang sagot lang nila sa akin is, she is safe, she is doing good, and this is a family affair. Parang ganon. Sabi ko, hindi na to family affair kasi may crime eh.
Dinukot niyo yung nanay niyo. Hindi ko mapayagan na may isang kaibigan ako na nawawala. This was taken the night before of the incident. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Mukhang masaya naman po. Pinipilit na gawin ng isang bagay na labag sa kalooban mo, tama man ito o hindi, o kaya krimen man ito o hindi. Pwede makasuhan yung nagpasok sa kanya ng grave coercion. Yung sa bangka, may karapatan yung bawat isa doon na mag-withdraw nang walang permission ng kanyang co-owner. Ano yan? Yung essence nga ng deed of donation is binibigay mo siya voluntarily. Kung kunwari, pinilit ka lang na pirmahan yung deed of donation na yun, so pwede mong ipadeklara na voidable yung contract. Ang kaso ni Azenith, idinulog na ni Isabel sa NBI. Kasalukuyan na itong iniimbestigahan. I'm taking it upon myself kahit na sinasabihan ako ng mga ibang kaibigan ko na mag-ingat ka kung nagawa nga nila yan sa nanay nila, what more sa'yo. The evidence is strong kasi meron po tayong eyewitness. Kami po ay nag-file ng petition for the issuance of a writ of habeas corpus sa Court of Appeals po. At kapag meron na ho tayo nun, that is the time na pwede na pong umaksyon ang authority para puntahan siya. Hopefully, she's alive and she is okay. So please tell me what to do because I am really emotionally, mentally, physically distraught. Akala ko, sa teleserye lang po ito nangyayari. Sinubukan naming hingan ng pahayag ang mga anak ni Azenith pero hindi sila nagpaunlak ng anumang interview. Bagamat nagpadala sila ng mensahe. It is already in the proper venue. We have a court of law and it is already being taken action. Thank you. Sa mga anak, sana ang makita ninyo yung paghihirap na dinaanan ng magulang nyo, yung pagmamahal na ibinibigay ng magulang nyo sa inyo, para naman saktan ninyo nang ganun ang magulang ninyo. Parang napaka-unfair. No mother deserves this. Tanging kailangan niya ay pagmamahal ninyo at pag-iintindi ninyo. Kasi konti na lang yung panahon eh. Kailan kayo iiyak pag wala na? Azi, hindi ka masamang tao. Sana, lakasan mo ang loob mo. Napakaraming tao ang nagmamahal sa'yo. Lumalaban sa buhay, nagdarasal para patuloy pa rin i-bless ng Panginoon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.